Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin sa Kim Pao Tambalan at iba pang showbiz ganap. Ayon na naman po sa ating legit na sources ay pinagtibay ang dalawa ang kanilang desisyon na kung saan po ay gusto na talaga nilang mag-settle sa lahat ng bagay. Ayon po sa aking legit na sources ay binunyag daw ni Kim Chiu ang katotohanan na kung saan ay nakapag-desisyon na siya na she's going to marry now and magkipag-settle na din kasi nasa mga tamang edad na sila at saka may mga sari-sarili na din silang mga income ba for their good future and for their sons at sa mga pamilya din po nila. Ready na pala at matagal nang ready ang Kim Pao na kung saan pala ay pinag-iisipan lang pala nila nung start yung linlang. Kasi yung linlang pala, di ba, may pamilya sila doon at parang doon ata nag-evolve yung nabuo or kung sakali man it's not a term na nabuo or doon ata nagkaroon ng idea, gano'n na lang po natin ha. Correct me if I'm wrong ha. Nagkaroon ng idea ang Kim Pao na mag-forgo sa lahat ng mga desisyon nila sa kanilang hinaharap dahil marami kasi dito ang naghanap sa kanila kung kailan sila ikakasal. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami talagang naghahanap or marami talagang nagsasabi na bakit kailangan pa ba na hintayin or bakit kailangan pa ba na sabihan sila ng mga bashers na magpakasal na. Alam naman din natin na matagal na nilang plano yan magpakasal na. Pero syempre, sa atin kasi, hindi naman natin pwedeng sabihan ng Kim Pao na, uy, magpakasal na kayo kasi ganito, ganyan ang mga bashers. Hindi naman pwede yun. Kung sakali man lang ba na may sarili silang desisyon at yung kanilang desisyon naman is kaya nilang panindigan, why not naman na hindi natin paubaya sa kanila yun, di ba? Kasi natural lamang yan sa isa or natural lamang yan sa showbiz na kung saan ay may mga ganyan talaga na bagay na kailangan mong paghandaan muna bago mo gawin dahil pag ikaw ay hindi mo yan pinaghandaan at bigla-bigla ka na lang na sumusulpot, syempre alam nila yan, syempre alam nila na mahihirapan din ng Kim Pao sa ganyan na lagay. Tayo nasa showbiz. Halimbawa, tayo din ang nasa showbiz ba? Yung pagdating kasi sa kasal, alam natin na matagal na silang may ipon. Pero yung kasal kasi at yung pamilya kasi, kailangan mo din pala talaga yan na yung perfect decision, hindi yan basta-basta. Kaya yun naman yung kanilang hangad ba na dalawa. Kaya sana naman maintindihan natin kung bakit hindi naman ura-urada mag-desisyon ng kasal ba, di ba? Kaya sana maintindihan natin yung kanilang decision na ngayon lang sila nakapag-desisyon. Okay, alright. Punta na naman tayo sa ating mga tungkol kung paano nila ito
gagawin ng kanilang wedding ba. May naamoy tayo. Sa tingin nyo, saan kaya nila gaganapin yung kanilang wedding kung sakaling ikakasal sila this year? Hulaan nyo kung saan po. Pag-i-comment down below lang po kung may alam kayo. At paki-subscribe din po yung aking channel. Paki-hit na din po yung notification bell. At paki-share and comment din po Isang malaking tulong na din po yan para sa akin mga friends or mga madlang people natin dyan na sumusuporta po sa ating content. Huwag nyo din po i-skip yung aking ads para naman po isang malaking tulong din po yan para sa akin at sa lahat ng mga kasama din po natin na nag-a-update. Okay, ayon po ito sa pinaka the best na legit sources natin dito guys. Alam nyo guys, may idea na daw sila kung saan daw nila gaganapin ang kanilang seremonya. Pero, syempre, hindi natin maiwasan na tanungin muna kung okay lang ba kay Kim Chiu. Kasi halos naman pagkasalang pinag-uusapan, si babae ang nasusunod dyan. Kasi nga, ang babae talaga ang magdadala sa kasal. Siya kasi yung parang eye of beholder dyan. Silang dalawa na ikakasal. Pero alam nyo, ang idea ng Avellino family ay ang gusto nila dun daw sa Baguio para maging garden wedding ba. Parang yung simple lang pero attractive ang dating. Kasi sa Baguio kasi may mga may mga tourist spot dun sa amin. Pero if that's the case na kung for example only if Kim Chiu like it and then why, 'di ba? Di naman masama dun sa Baguio ang ganda-ganda nga dun sa Baguio kung sakali. Pero pag si Kim Chiu ayaw niya, hindi naman din natin mapilit 'yun. Kasi syempre ayaw naman ni Kim Chiu. Kung sakaling ayaw niya, 'di ba? Hindi natin siya mapilit. Hindi naman tayo pwedeng i-judge kung ayaw niya, di ba? Kasi natural lang naman yan na kung ayaw niya siyempre, respect the decision. Pero kung gusto niya man, mas maganda. Kasi doon kasi sa Baguio, ang environment kasi doon is napakaganda. Nakakamoy ka po ng mga fresh air at hindi yun polluted, fresh air po siya. Kaya, if I were, mas gustuhin ko rin sa Baguio. Kasi makamura ka pa doon, ang dami ng halaman. Diba? Saka sa panahon pa naman sa ngayon, pagpabenggahan yung kasal, pabenggahan din yung gasto. Siyempre, yung mga future ba yung iniisip. Pero, bigay na lang natin sa kanila yan. Kasi, ang ikasal naman hindi naman palaging everyday kang ikakasal, di ba? May mga time din talaga na kailangan mo din magtipid dahil may mga second generation pa na kailangan mo din tulungan or para sa inyong mga anak ba, ganun ba kasimple? Okay. Alam nyo guys, nung isang gabi, Di ba si Kim Chiu ay nag-exercise siya kasama yung mga kaibigan niya. Pero ang flex lang talaga sa kanyang Instagram is siya lang talaga. Siyempre, siya lang naman talaga yung may Instagram dun Kaya, flex niya lang yung kanyang sarili. And then, alam nyo, yung flex niya yung kanyang sarili, may mga tao dun na nagtitinginan na sinasabi dun sa comment na nagpre-prepare na daw si Kim Chiu sa kanyang kasal. Which is, naman, tama naman na nagpre-prepare si Kim Chiu sa kanilang kasal. Kasi nga, hindi naman pwedeng hindi ka mag-prepare. Alangan naman na yung kasal ang mag-prepare sa'yo, di ba? just only joke. Sa totoo lang, guys, kahit naman siguro sino, kapag ikaw ay kasal, normal lang na ikaw ay mag-prepare. Kasi that is your special day, ika nga. Kaya naman, ginawa pang talagang issue yung
pag-ehersisyo ni Kim Chu. Ginawa pa talagang issue eh. May mga panahon din talaga na sobrang inggit yung mga netizen ba. Saka yung gagamitin nila o yung isusuot nila is hindi pa sila nakapag-decide dun kasi parang kasi si Paulo. Hindi kasi maasahan si Paulo pagdating sa decision about sa mga ganyan eh. Kasi lahat ng kanilang decision ay binabato niya yan kay Kim Chu, guys. Kaya lahat ng mga decision nila ni Paulo ay kay Kim Chu natin po nalalaman at malalaman lahat. Kaya pag tayo magtanong po about sa kanilang dalawa eh, hindi na natin tanungin si Paulo kasi ngiwi-ngiwi lang yan si Pao. Kilala naman natin yan si Paulo, masyadong mahihain yan. Saka talagang ganyan talaga yan si Paulo. Kaya pagdating sa mga ganyan na bagay, mas better na kay Kim Chu na tayo magtanong. Aside from that, sobrang bait nilang dalawa guys kasi lahat ng mga kaibigan nila, in-invite nila eh. In-invite po nila lahat. Alam niyo ba yung pag-invite nilang dalawa sa kanilang ang sabi kasi sa kanila, yung mga kaibigan nila is parang may pa-birthday party lang ata. Parang may simpleng celebration lang muna ata yung nabanggit nila. Pero at the same time, yung mga kaibigan nila guys, in-invite nilang lahat. Hindi kagaya ng mga iba dyan na, hindi kagaya ng mga iba dyan na nag-invite na hindi natuloy yung kasal tapos may ni-refuse pa na in-invite at hindi daw siya iimbitahin dahil hindi daw siya kaibigan. Do you remember that one guys? Si D. Si Mr. D. Ganun na lang natin. Si Mr. D. Kaya si Mr. D nalungkot dahil hindi natuloy yung kanyang kasal tapos may ni-reject siyang bisita na hindi daw dadalo kaya tuloy ganon. At hindi kagaya ng Kim Pao na sobrang supportive ang dalawa at hindi naman sa pagkumpara ba. Hindi sa yung kinukumpara natin yung Kim Pao at sa mga ibang love team ba. Pero alam niyo po, para sa akin ang layo po ng style ng love team ng Kim Pao sa mga ibang love team. Kasi yung love team ni Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo nun is parang si Daniel yung palaging nagsasalita dun Parang kumbaga ba is palagi siyang parang kumbaga may mga tanong ba parang may mga panguso-nguso siya, parang gusto niya na huwag ka nang magsalita kat ako na lang magsalita kasi napakakwan ko naman magsalita, napaka-sweetest ko naman magsalita. Kumbaga ba mabulaklakin ng bunganga ko, parang ganun siya. Isipin nyo yan noon nung sila ni Catherine Bernardo, halos tignan mo sa interview, halos si Daniel yung nagsasalita dun, pero pag may mga sinasabi si Catherine na nabubuking siya nagagalit siya. Pero sa Kim Pao, alam mo kung sino yung nagsasalita din. Hindi naman sa sinasabihan natin na si Kim Chu yung palagi nagsasalita. Pero wala ka naman kasi masabi kay Paulo Avellino kasi approve naman yung mga kaibigan ni Kim Chu sa kanya. Pero guys, may blind items po ako sa inyo Chika to sa loob ng showbiz pero hindi pa to nilabas. Ngayon ko lang ilalabas. Kasi bagong blind items ko to Baka iba blind items din nila to after a day. Alam ko iba blind items din nila to. Pero i-blind items ko na ngayon at unahan ko na sila. Alam nyo guys pala yung sinasabi nila na may isang kaibigan daw si Kim Chu sa showbiz na parang nagmukmok daw ng kalungkutan. At yun pala, ayun po sa kanila. Yun pala, yung kaibigan ni Kim Chu na yun is may pagtingin kay Paulo Avellino. Matagal na pala kasi nga si Paulo pala is naging parang hindi naman love team ba, pero parang nakacheck yung friends na
nakakwan niya lang, nakatambal niya sa isang movie ata at nagkaroon ng development process or siyempre sa showbiz kasi hindi mo maiiwasan yung may arithmetic or yung may tinatawag tayong kwan ba? Pangit naman kasi pag sabihin natin na one night stand, di ba? Pangit naman kasi. Parang kumbaga is may magnet. Tsaka nakatambal niya sa isang movie ata yung si Girl. And then nung nalaman na medyo okay na yung lahat ng kwan nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ay medyo nagkamalabuan na daw ata itong si babae. Itong si best friend ni. It's not a best friend, but it's a friend of Kim Chiu na yung sinabi na medyo may pagkamalabuan na daw sila. Hindi na daw sila masyadong nag-uusap, pero parang hi-hello na lang daw sila. Kasi nga, ang sabi nga ng aking legit na sources, may pagkainggit ata tong si Girl kay Kim Chiu. Hindi lang pagkainggit pala, nagseselos siya kay Kim Chiu dahil kay Paolo Avellino. Yun pala yung sinasabi nila sa loob ng showbiz na kung saan ay nagkaroon talaga ng konting diferensya. Pero dahil nga nasa showbiz sila, hindi yun pinapansin ni Kim Chiu. Dahil nang sabi ng management, ba't mo daw papansinin yan? Nakakasira yan ng karir. Kaya nga po, maraming netizen ang humanga kay Kim Chiu dahil kahit nalaman niya na ganun na yung nangyayari, patuloy pa rin siyang nanahimik. At hindi lang nanahimik inisip niya talaga yung kanyang karir. Diyan mo talaga makikita na matured si Kim Chiu mag-isip. Napaka-matured niya. Very matured talaga. Kaya nga, sabi nga ng mga ibang netizen dyan na proud daw si Paolo sa kanya dahil sa ganun na kamaturan niya, nadala na rin si Paolo na mag-isip ba na hindi na bata, parang gano'n ba? Hindi naman natin sinasabi na napaka-immature ni Paolo, pero nung dumating si Kim Chiu sa kanyang buhay ay naging matured siya, mas lalong naging matured at very responsible daw. Yan daw yung kanyang napansin or yan daw yung napansin ng mami ni Paolo sa kanya. At hanggang dito na lang po ang aking content. Wag na naman po akong kalimutan i-subscribe, i-like, share at comment din po. Maraming salamat po at God bless sa lahat sa atin.